Marami sa atin mga kapatid na gumagamit nitong passage na ito tapos hindi naman pala naintindihan. Nakakalungkot po, sabi dito, little heed is given to the Bible and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Tapos ang pag-intindi nila mga kapatid ay yung lesser light ay hindi na kailangan. Bible lang. Yun po yung pangunawa nila. At ganito ang nangyayari mga kapatid, oh. Ito yon. Hindi na nila sinunod yung, kanina na pong nireject itong spirit of prophecy kasi nga lesser light lang, sa kanilang pangunawa wala nang halaga. Ganito na ang nangyayari mga kapatid. 'Di ba ang Bible greater light? Tapos, ang magpapaliwanag na nito, hindi na ito. Kasi ang rule ng Spirit of Prophecy ay magpapaliwanag sa nasa Biblia. Siya yung mag-interpret, mag-explain, siya yung nag-explain, nagpapaliwanag, nagbibigay interpretation sa kung ano yung tama na kahulugan ng mga simbolo at mga parabulo. Hindi lang yun mga kapatid. Nag-explain siya, kanya pong lubusang pinaliwanag kung ano yung nasa Biblia. Yun po talaga yung pakay or rule ng Spirit of Prophecy. Ngayon, ang nangyayari mga kapatid, ganito po. Kanila po itong inalis nila ito, tapos pinalitan nito. Bible, ang ginagawa po nila, Bible, saka ito na po, interpretations of pastors, opinions, and ideas ng mga pastors ang kanilang ipinalit dito, mga kapatid. Ganito na ang nangyayari. Bible greater light at ito na ang naging kapariho ng authority ng Bible. Sila na po ang nag-interpret. Ito na po ang mas may tamang pangunawa, mas authoritative yung opinions and interpretations and ideas nila kesa nito mga kapatid. Kesa sa propeta. Sila na ang naging propeta instead si Sister Ellen White. Ganon yung pangunawa nila. At yun talaga ang ginagawa nila ngayon mga kapatid. Kanila pong titingnan ang Spirit of Prophecy na lesser light or walang halaga. At ang nagiging may halaga na, katulad sa Biblia, ay ang interpretations and opinions and ideas ng mga bulaang tagapagturo na mga pastors. Sila na po ang mga naging propeta. Nakakatakot mga kapatid, no? Ngunit ang totoo pala, sila ang mga anti-typical Korah, Dathan, and Abiram ngayon. Yung mga gustong ninanais na palitan yung office ng propeta. Kagaya ni Korah, ninanais niyang palitan ang office or posisyon ni Moses. Malinaw po yan mga kapatid. Sana po mabuksan ang ating mga puso at isipan. May God bless us all.